ang pari, blessingan ang minatay. Kita mo na, di ba? Mangumpisal mo, pag humagkumpisal, inyuhang litukon ang akto sa paghinulsol, doon ay basahon ang pari nga blessing, unya manguros sa inyuha. Di ba? Kana nga blessing, ang tawag ana liturgical blessing. Mauna ang dili pwede nga gamiton sa pari, panahon nga dunay buduol diha, nga isig ka lalaki, isig ka babae. Gidili na sa simbahan. Kaya nga naman, ang mga tao makaingon nga, uy, ang simbahan ni okay di ay. Bawal na siya. Mo na giingon sa dokumento. Bawal ang liturgical blessing. Apan pananglitan, dunay pilgrimage, dunay nisabay nga tan-awon nimo dikit makay sila duha ka babae or duha ka lalaki. Unya ning duol. Unya niingon, Father, blessing me. Actually dugay na mi nagkuyog. Unya paghuman, dugay na pumiway simba-simba. Kining pag-anhi namo kay nisalmot mi sa pilgrimage, usa ni sa mga pamaagi namo nga maduol unta mi balik sa Ginoo. Pwede ba mangayo sa bendisyon, Father? Ikaw nga pari, tan-aw nimo. Ang gipangayo dili man blessing nga blessingan sila kay nagsabay sila. Ang gipangayo nila nga blessing sa paninguha nga makaabot sila kung unsa ang tinuod, unsa ang whatever is true, good, and beautiful. Nakuha ninyo? Pananglitan karon dirita, nay pare. Tapos ng Santos nga misa, panglakaw kamo og isangyaw ang pulong Ginoo. Nya sa dili pa na i-mention, moingon iduko atong mga ulo alang sa panalangin. Di ba mangduko mong tanan? Moingon ba diyang pare, o kisa may nagkuykuyog dire, kisa may diborsyo dire, kisa may kawatan dire, panggawas mo, o may labot. Di ba wala? Oh. Mo na gipasabot sa fiducia supplicans. Okay? Nakuha ninyo? Dunay bantayanan ang mga pari panahon nga dunay muduol sa ilaha nga ingana ang sitwasyon. Ha? Pananglitan. Sumala sa dokumento, kung doon na ganit duha ka mga babae muduol, magtrahi di budang usang, usa magkurbata, mangayog blessing, ingon ang simbahan, ayaw blessing eh. Nga naman, ang ilang intensyon, lahi naman. Nakatutok naman sa ilaha mismong duha nga magpa-blessing sila, aron kunuhay idokumento, unya mo ingon nga, gikasal sila. Bawal na siya sa fiducia supplicans. Or ibutang tag, duha ka lalaki ni duol, wala nakakurbata. Pero nagdala og ginikanan sa pikas, nya ginikanan po sa pikas. Unsay tubag sa simbahan, sa Santo Papa, blessingan dili. Ang tubag sa Santo Papa, dili blessingan. Kay ang akto sa pagdala nila og witness, makapahimo sa ilaha nga masabot nga kunuhay giblessingan sila isip nagkuyog. Bawal na. Nana sa fiducia supplicans. Pananglitan, muduol, babay-babay, lalaki-lalaki, muduol, magdala og katong rito, nga gikan sa simbahan, ipabasa sa pare. Unya, doon na flower girl sa likod, doon na ring bearer, mangayog blessing, unsa ingon sa simbahan? Bawal. Dili pwede blessingan, sumala sa fiducia supplicans. Asa naman tong niingon nga, kini nga dokumento, mao ni ang dokumento nga, nag-ingon nga, uyo na daw kuno ang simbahan, nga blessingan ang panagpuyo sa isig ka lalaki, isig ka babae. Bawal na. Ang simbahan way gahom nga mutuis sa kuunsa ang pulong sa Dios. 1 Corinto 6:9, unsa may giingon? Ha? Giingnan na kamo nga ang makighilawa sa isig ka lalaki ug isig ka babae, mga kawatan, mananapaw, mga palahubog, dili makasulod sa gingharian sa langit. Kisa nag-ingon na si San Pablo. Si San Pablo nagpahimangno sa taga-Korinto. Ang Korinto, kung mauni siya ang Greece, Athens, mga 30 kilometers ana, mao nang Corinthian nga lugar. Daghan, uso kayo ang kuan sa ilaha dito, kaning Sodom and Gomorrah. Mga bayi, mga kuan, mga isig ka babae, magighilawas. Mao to pagwali ni San Pablo diha,
Iyang nakita, ug iyang giingnan, hoy, kamo mga taga Corinto, 1 Corinto 6:9. Kamong mga nakighilawas ug isig ka babae, isig ka lalaki. Ang tubag ana sa Biblia, no? Dadto mo sa dagat-dagatang apoy. Dili lang baya ang makighilawas sa isig ka lalaki, isig ka babae, apil baya mga palahubog? Kanang palahubog nga wa sa kwan ba? Kanang wa sa lugar. Ang pag-inom, way problema. Kaya naman sa Biblia, inom gamay og jutayng bino aron pampahili sa kuto-kuto. Ang unang milagros Ginoo, bino. Nga kabalos. Ang gibawal sa Biblia nga makapaimpierno, kanang pag-inom nga wa nay ugma. Kay delikado kay basig maugmaan. Everything that is excess is a sin. Even ang pag-inom og tubig, bisag maura ni ang limit sa lawas, magsigig inom og tubig, wa na hinuoy pangkalis dito sa silingan, kaya nahurot na niyag inom. Sala gihapon na. Nakuha ninyo? So, uspo na ko ang pidut sa supplicants, wala mag-ingon. Nga nitugot na ang simbahan, nga makighilawas ang isig ka lalaki o isig ka babae. Doon ako'y sample dire nga gikan sa Tugigaraw nga diocese, guidelines. Sa Davao, wala na mo ni gi-priority kaayo. Nga naman, kani para lang man sa mga dunay panahon nga moduol, lalakig, babae, o katong mga dili minyo, or kaning dunay kabit, unya ni duol, magpa-blessing. Very rare. So, dili kayo siya priority. Pero kung dunay mo duol, tanawon siya sa pari kung angayan ba nga ihatag ang bendisyon. Ang ihatag ang bendisyon is spontaneous blessing, dili siya liturgical blessing. Okay? Matod pa sa Archbishop of Tugigaraw, pidut siya supplicants, sa gingon dire. When the person in difficult and problematic situation asked for a blessing, pwede pasabot kung dunay tao nga kining ingana ang sitwasyon, the priest so asked must discern. Ang pari nga natungnan, kinahanglan mamalandong whether the blessing should be bestowed or imparted. Kung pwede ba nga ihatag ang blessing o dili. Wala ba'y mga bestman o kaning maid of honor nga kauban? Wala ba nagsulob og trahe di Buda og kut-antay ang lalaki? Wala ba'y mga ginikanan nga mo witness kana tan-awon? O kana bitong panahon nga sa civil union sa kanang gobyerno nga atubangan sa huwes unya isingit ang blessing, bawal na sa pidut siya supplicants. Muna dili tinuod ug wala mausab nga ang simbahan ang iyang panudlo mahitungod sa kabalaan sa kaminyoo na usab. Dili na tinuod, Hebrehanon 13 versikulo 8. Si Kristo mao ang kaniadto, ang karon ug ang katapusan or ang umaabot. Now Christ is the same as yesterday, today, and forever. Yamatod pa dinhi, in making such a discernment, he must endeavor to strike a balance between saving the supplicant from embarrassment on the one hand and causing scandal on the other. So balansihon sa pare kung ihatag bang blessing or dili. Okay? Number 2, when it appears that the supplicant or the supplicants have assembled an audience or congregation to witness the reception of the blessing is to be withheld. Pagpasabot, kung nagkuyog tong duha na ay kakuyog nga mga tao, audience, nga mosaksi kunuhay, ingon ang simbahan, ang pari dili mo bendisyon. Klaro? Ikatulo, the blessing is to be completely spontaneous. But pasabot, dili katong rito nga ginagamit sa simbahan. Ang blessing daw is spontaneous kanang diha-diha dayon ba blessingan sa pari nga kaugalingon lang niya nga pag-ampo sama sa usa ka amahan.
Sama pananglit, muingon ang pari, ha? Dunay mga gisuggest diri Pwede ka muingon, may Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Pwede ra nga ing ana. Wala man nakabutang dadto nga ni okay ang simbahan nga magpuyo-puyo mong duha. Pwede pod moingon ang simbahan, may the Lord be merciful on you and keep you in His love. Nga ang Dios magpabilin nga maluluyon kaninyo o magpabilin sa iyang gugma. Spontaneous blessing na. Pwede pod, through the imposition of my priestly hand and calling on the intercession of the Blessed Virgin Mary and all the angels and saints, may Almighty God bless you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Asa man diha ang pulong nga niingon nga ang simbahan niingon nga, okay lang, maging anak mo. Ang blessing nga gihimo sa pari, nang hinaot ang pari, nga kung unsa man ang naa silang kasing-kasing nga maayo, tinuod, o makapaduol sila sa Dios, unta kini nga blessing mutuhops kasing-kasing ug mahimo kini nga liso sa mustasa nga mutubo ug makaamgo mo nga ang inyong gihimo sa pagkakaron wala nahatiunay sa kuunsa ang kabubuton sa Dios. Unsa may daotan ni ana? Ningon bang simbahan nga okay? Di ba wala? No? Muna giingon sa fiducia supplicans. Ugunya, kung atong tanawon ang dokumento, klaro kaayo. Wa magud tay PowerPoint projector, no? Nako'y giandam nga PowerPoint para makita unta ninyo. Pero ihatag lang nako ni kay Rosby para ihatag sa mga chapters. Naka-PowerPoint man eh. Para inyuhang gamiton. Kay tingalig basig maka-enkwentro mo muingon nga sila Katoliko kunuhay, unya muingon nga ang atong Santo Papa nanudlo naman og pagtulunan nga wala gitudlo ni Kristo. Ayaw mog tuo ana. Kay dili na siya tinuod. Mo nagingon sa Roma 16 bersikulo 17. Bahin-bahin kaninyo og mosamok sa inyong pagtuog mosupak sa pagtulunan nga nadawat kay kanang mga tawhana wala mag-alagad sa tinuod nga Dios kundi sa ilaha lamang kaugalingong tiyan gilimbungan nila ang mga inosente pinaagi silang mga matahom ug malamaton nga mga pulong. Muna ayaw mong tuo. Galacia 1:8, bisan pa man kami o anghel gikan sa langit, magtudlo og lahi sa gitudlo namo kaninyo, ipatunglo siya. Tiaw mo na, si San Pablo nag-ingon, kumunaog daw sila gikan sa langit, unya ang ilang gitudlo, di na mao sa gitudlo nila, 2,000 katuig ng milabay. Unsay giingon, bisag si San Pablo pa mi, itunglo hami, kay dili na mao ang gitudlo sa atong Ginoo. Usbon nako ang simbahan ug si Kristo usara. Ug makabot nato ang grasya nga gihatag ni Kristo pinaagi sa atong simbahan. Episo 3:21, si Kristo ug ang iglesia mulungtad hantud sa kahangturan. Mao iyang pagaubanan, dili niya pagaubanan ang lain nga lawas. Ilaliman ka pagkayab ni Kristo sa langit ang iyahang katapusan nga gesture kay blessing katong sa San Mateo 28, pangadto kamo sa katawhan sa tibuok kalibutan, itudlo ang tanang gitudlo ko kaninyo ug bunyagi sila sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Unsa may setting ato? Hapit naman ang Ascension Sunday. I think sunod Domingo. Unsa may setting ana? Si Kristo na banhaw na. Sa Mount of the Ascension dadto sa Israel, ninlutaw na si Kristo. Naa ang nag-atubang ang 500 ka mga disipulo apil ang 11 ka mga apostoles. Murag ingani ko nga porma.
Unya, si Kristo nakita nila nga naghinay-hinay nagkayab sa langit. Unya, nagbilin si Kristo usa ka kamatuoran nga atong gihuptan hantod karon. Sige nga ngon, sugod tas 16 sa San Mateo kapitulo 28. Ang tanang gahom gihatag kanako sa Amahan sa langit ug sa yuta. Mo nay intro ni Kristo. Sige ngon, panglakaw kamus katawhan sa tibuok kalibutan. Itudlo ang tanang gitudlo ko kaninyo. Bunyagi sila sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Nya dunay pakapin sa bersikulo 20. Nanas tunga-tunga sa kawanangan ang Ginoo. Sa dayon nga di na siya makita, kay takupan na siya sa mga panganod, unsay ingon sa Ginoo, ang iyang saad nga lami kayong paminawon. Unsay iyang saad? Ego sum bubiscum, sit omnibus diebus in secula seculorum. Hinumdumik kini, ako magauban kaninyos kanunay, hantod matapos ang kalibutan. Gikan pa natong anyo 33, hantod karon 2024, ang presensya ni Kristo diha sa bayhon sa Eucharistia, nagpabilin nga naa siya sa atong taliwala. True to what He said, ego sum bobiscum sit omnibus diebus. Ako magauban kaninyo sa kanunay, hantod matapos ang kalibutan. Take note, ang misa, mao ang sumada sa Biblia. Nagproblema mo, saon pagbasa ng Biblia nga perting bagaa? Ang tambal, ana, mauni. Kung wala mo'y absent madomingo, unya mo simba mo, sud sa tulo ka tuig, tulo, pila ka tuig? Sud sa tulo ka tuig, nahurot ni mugbasa ang Biblia. Kung ikaw, Katoliko, taas-taas ka og panahon, kung nagasimba kag kada adlaw, sud sa duha ka tuig, nahurot ni mugbasa ang Biblia. Naigitawag nato nga ginapromote karon sa simbahan nga liturgical Bible study. Dili lang Bible study, kundi liturhikanhong pagtuon sa pulong sa Dios. Mao na nga kumutampong ta sa misa, wa kay absent, suds duha ka tuig, tablara nga nahurot nimo ang tibuok Biblia. Ang daang tugon, hulagway sa bagong tugon. Ang daang tugon, landong sa butang umaabot. Ang katumanan, si Kristo. Colosas 2:16. Kunya, ang misa, anong gitawag manig misa? Ang terminong misa, Latin man na siya. Kanabitaw mo yun ng pare, iti misa est, hallelujah. No? Ang natapos na ang santos nga misa. Misa, gikan sa pinulungan nga nagkahulugan, misyo, ipadala. Dunay usa ka bata gipangutana, katikisim nga klase, ingon nga, mga anak, unsa man ang pinakamahinungdanon nga lugar sa sulod sa simbahan? Ya, Flores de Mayo, init ang uban katugon. Nagduka kay udto lagi. Tubag po tong isa, Sir, ang pinakaimportanteng butang sa sulod sa simbahan ng altar, kay diha man himuon ang misteryo nga sagrado. Tama pod. O ikaw punsyo, unsay tama, unsay mong tubag? Ang ako sir, krusipiho. Kay 1 Corinto 1:18, kay ang mensahe ni Kristo sa krus, binuang alang katong wa maluwas, apan kanatong naluwas, gahom kini sa Dios.
So gahom sa Dios ang cross, sir. Ko tama pod. O ikaw Priscilla. Ako sir ang pinakamahinungdanon nga lugar ang exit. Gawsanan. Di nahibulong ang tigista. So nga, nganong kingon mga naday? Nganong tama man tong altar, unya krusipihong, imo nganong exit man, kauliw na ka? Ingon siya nga, dili sir, exit ang pinaka-importante. Kay ang mensahe sa misa, muingon, natapos ng santos nga misa, lakaw kamo og isangyaw ang pulong sa Ginoo. Kung sa inyo nakatunan, puy og isangyaw sa gawas. Mo na kuway exit sir, di ta kasangyaw. So importante nga po ng exit. Ha? Nabas Biblia na, di ba? Juan 19, ako ang pultahan. Si bisan kinsang musulod kanako. Ha? May kinabuhing dayon. Kabaw ba mo sa Ebanghelyo karon? Ha? Nagbasa ba mo advance? Before bitaw mo simba madomingo, basa sa news balay. Ha? Unsa man ang saad Ginoo? Tong parasan, tumano ng sugo sa San Juan, di ba? Unsa giingon nga ako ang punuan, kamo ang saman mga sanga. Ang sanga nga maputol gikan sa punuan, dili gyud mabuhi og mulambo. Mo na pabilin kamo kanako. So kita mga sanga. So magpabilin ta sa iyaha. Sa unsang paagiha nga magpabilin ta? Pinaagi sa santos nga misa. Ngano sa santos nga misa man? Kay diha man nagdagayday ang grasya. In the absence of grace, unsay mahitabo? Disgrace. Kung way grasya ang mupuli, disgrasya. The Catholic faith teaches that grace, especially sanctifying grace, can be obtained only through the church. Sa sulod sa iglesyang gitukod ni Kristo, pinaagi sa 7 ka sakramento, diha nato makuha ang gitawag nato grasyang makasantos. O kanang actual grace, mao nang panahon nga mamati ta sama niini. Ha? Dunay klase-klase nga grasya gitudlo simbahan. Apan ang sanctifying grace, grace itself, mao nay ato ang pagpakig unsa man? Pagpakig pakiguban sa Dios. Unsa gani nang termino sa English kanang companionship? Nahibaw ba mo nga dunay Latin nga kanang meaning? Cum buti pasabot kauban sa unya panis, companionship, panis, Latin, pasabot, to take bread. Companionship, kauban nimo siya nga mokuha mo sa pagkaon. So companionship, panahon sa misa, doon na pagyugitawag na to communion. Human sa companion, dunay communion. Unsa man ang communion? Cum with union, meaning nakighiusa. Nahimo tang unsa man? Extension sa Ginoo. Nabitay tao panahon tong 1800s ang nagmisa si Saint John Vianney. Pagmisa hatag og kalawat. Pagluhod sa katong lalaki, di ba ang naandan mo adto sa lingkuranan mo luhod or kundi bulingkod kay magampo. Pag human niya kalawat, indiretso ni sutoy sa gawas. Niingon si Saint John Vianney, sayo altar server dudong. Apasa ra gud to niya suging kandila. Apasa dadto sa gawas. Gisundan unya pag-abot tatos tumoy mga around 10 minutes, nakita man ang tao dito nagtindog lang niya ning gawas, napalong ra pug kalit ang kandila. Unsa may nakita ni Saint John Vianney nga wa makita sa kasagaran. Nakita niya nga sa dihang dawato nato si Kristo, take note sa science ang hustiya nga ato ang gikaon, mupundo pa na siya 15 minutos nga makita.
pag X-ray, makita ng lingi na sa tong tiyan. Mao na niya ang puntuha, kabantay mo ang atong simbahan nag-ingon, human og kalawat, mamahim mo muluhod, mulingkod, mamalandong. Dili kay pag humang kalawat, pagkapos lingkuranan, magtabi. Murag ordinaryo lang ang atong Ginoo nga atong gidawat. Ang ingon sa simbahan, companionship. Si Kristo na kauban nimo. Pagtulon nimo, ang atong pagtulon ang Katoliko, dogma sa simbahan na as a fundamentals of Catholic dogma, as long as the species hantod nga ang bayhon sa pan makita, meaning visible to your naked eye, Christ is there. Si Kristo na. Mao na nga kung mga lawat mo gamit inyong kamot, siguraduha gyud nga pagkaon ninyo, tanawa intawon ninyong kamot, unya tilain ninyo tong naay mga puti nga makita sa inyong mata. Puwera na lang kung inyong anjuhos di na makita. Pero aron makasiguro, mamahimo ninyo na nga inyuhang tilaan. Kung gusto ganyo nga sigurado gyud nga wa gyoy ma-miss out, nahala dawata nga gamit ang baba. Kay naa na siya sa Redemptiones Sacramentum number 19 to 95. Nga kung ikaw, diskumpiyado kasi mong kaugalingon nga basig dunay na sayang, mamahimo nimong dawaton gamit ang imuhang baba. Nakuha ninyo? So balik ta sa giingon, ang pidutya supplicans, wa gyud mag-ingon nga ang simbahan na usab na iyang baruganan mahitungod sa sakramentos kaminyoon. Nagpabilin nga ang simbahan nga gitukod ni Kristo nanudlo sa kung unsa may gisultis Biblia nga ang lalaki o ang babae mauray dunay eksklusibo nga katungod nga magpuyo isip asawa o bana. Mao na sa katapusan, dunay panultihon, parvos error in principiciis in manius in conclusionibus. Ang gamay nga sayop sa sinugdan, mamahimo ning mudako kung kini atong pasagdan. Mayong hapon kanatong tanan. Bisan wala sa topic na pidyut sa supplicants, why problema? Ilang ko niyo pangutan, nagduna ba ko'y kwarta? Kaya nakisakay ra pug ko, paulig Davao. Sige, sir. Or naba si kisabay mo facilitate. Ibalik na ako kay Jeffrey. Jeff, ikaw na lang facilitate sa mga pangutana. Hello. Hello. Hello, Linsay mangutana. Diray. Diri ako. Diri magtindog. Ha? Dito nga. Ang mangutana diri sa tunga. Tindog diri sa tunga. Ha? Diri? Okay, maayong hapon. Ana kay pangutlan na Brad. Unsa may baruganan sa same-sex marriage karon nga gi-recognize man sa gobyerno? Nga gi-recognize? Gi-recognize sa gobyerno. Kadungdong kasi iniingon si Digong sa una nga. Si Digong ba? Si Digong nga. Kalipay mo na nila, ingos Digong. Sige tayo, usbay mong pangutan. Unsay ako ang opinion mahitungod ni anang Same-sex marriage ba? Kaya diha sa... so mo to'y una nimo nga pangutana. Nya tubago na nako. Sige. Hantod karon ang gobyerno sa Pilipinas wa pagid mausab ang iyahang tudlo. Hantod karon gidili gihapon ang same-sex marriage dinhi sa atong nasod.
Mao na panalitan si Aiza Seguera nagpakasal sa Amerika sa iyang uyab nga anak ni kinsa ganitong si Di sa Trillo, no? Sa Amerika kunuhay gikasal sila, sibil. Pero pag abot niya dinhi, kung mo pirma siya og dokumento biodata baron or unsa, pag abot sa civil status, maobliga siya check sa single. Di niya pwede ang isulat dito nga married siya. But pasabot, intonsi sa imong pangutana, wa gitugtan. Laing pangutana. Unya ka na, sir, si Okay na to tay, kato nga pangutana. Okay. vice ganda kay ang yang asawa si Ayon, laki gihapon. Unsa ba na? Kanang makita nato sa TV, social media, kita nakatay sa ilahang marriage contract, wa pa. Wa noon. Kaya wala may marriage contract yung tinuod. Mo to itubag sa imong pangutana. Okay, next nga mangutana. So ang akong pangutana, Brad, aduhan ako ka pangutana, ako na lang tibon para usara ka barog. Ang una na akong pangutana mao, mahitungod ni sa atong icon kanang larawan. Usara si Kristo, so usara po'y panagway sa iyang larawan. Ang akong pangutana mao, ngano man ang larawan sa ubang nasod, pananglitan sa Afrika. Afrikano man po si Kristo dito. Pananglitan sa Chinese, insect man po si Kristo dito. So muna'y akong pangutana. Ikaduha, others Pilipinas, either Hudeo or Filipino, naman tayo dagway anak. So, ang ikaduha ng pangutana mao, unsa may kalainan ining Eastern Church or Orthodox o sa atong Romano Katoliko nga simbahan. Mao na pangutana. So duha ang pangutana ni Brad, no? Una, ngano man mo mga Katoliko nga usa ra man kahaan yung Kristo? Unya nganong pag-abot sa mga nasod, pagprosesyon ninyo maglaray man lelahi magdagway. Nay itom, nay panguog ilong, nay taas kaayo, tisoy-tisoy. Nay uban matso, nay uban may bilbil gamay. Unsa man gyud tinuod? Yan na. Ang atong tubag pulos kana tinuod. Take note, si Kristo mao ang dagway sa dili makita nga Dios. Og ang ekspresyon nato isip tinuhuanon, nag-agad ka na siya depende sa atong kultura. Nakuha ninyo? Buti pasabot, pananglitan sa mga Chinese, doon na sila Our Lady of China. Singkit po dugmata. Muadto kag Bangkok, Thailand, kay nag-attempt pamigtuko dadto og CFD, mga year 2016, doon na po'y Our Lady of Thailand. Nakaana po, taas og kuko na po'y pinatumoy-tumoy. Diri po ka sa Pilipinas, na po'y Maria sang Birhen, di po kay medyo taas og ilong. Pero suod kayo sa atong nasod Pilipinas. Kay gitawag gingan lang man siya inahan sa barangay. Barangay maligon nga barangay, kapunungan nga, pinili ni Maria. So ang tubag ato tay, nag-agad depende na siya sa kultura. Mo na dunay mga ekspresyon. Ang pangutana, daotan ba na siya dili? Kay ang Ginoo dili man muguba sa kultura. Iya mang hingpiton ang kultura. Sama si Jesus nga artista nga ginganlan og Piolo Pascual. Niining puntuha, nahimo siyang Superman, pag-abot diri Spider-Man, pag-abot diri si Machete, apan maura gihapon nga persona si Piolo Pascual. Si Kristo Karpintero, din nahimo siyang magtutudlo, nahimo siyang mangingisda, nahimo siyang propeta, maestro, nya nahimo siyang sama nato gawa sa sala. Gilansang niya yang kaugalingon nga unta kita untay ilansang. Napuno siya sa dugo.
alang sa atong mga sala. Sumuna ang Ginoo, gumikan kay ang gitukod Katoliko, meaning pagtulunan nga mukaylap sa tibuok kultura, sa tibuok kalibutan, hantod nga siya mubalik, dimudo ang iyang dagway, pagarespetuhan sa tanang mga nasod. Mao na giingon sa Isaias 2, versikulo 1 ngadto sa 2. It shall come to pass that the mountain of the Lord's house shall be established at the top of the mountain, and all the ends of the earth, all the nations of the world, maganayan, magambahan, magpasakop ana nga simbahan. Ug way lain, simbahan man na nga gitukod ni Kristo, Katoliko. Kaya ang Katoliko lang ang dunay kapasidad nga unsa, nga mukaylap sa tibuok kalibutan, isangyaw ang tanang gitudlo ni Kristo, ug mag-uban si Kristo hantod sa kahangturan. The triple Catholicity on the character of the nature of the church that Christ has established 2,000 years ago. Kaduhang pangutana, unsa may kalainan ni anang Eastern Orthodox ug kita nga Romano Katoliko? Sumala pa sa World Christian, World Young Students Encyclopedia, matud pa diha, for the first 1,000 years, there is only one religion, Christianity. Hantod gani abot ang mga Orthodox 1054 ning supak sa simbahan, ning gawa sila sa simbahan. Mao na nga, to be a Christian is to be Catholic and vice versa. Karong si manahuna, ang ebanghelyo nato ay ang unang basahon naa sa buhat 11 bersikulo 20 ngadto 26. Kamu mga CFD memorya adyo na. Nga naman. Ang setting ana, ang unang mga sumusunod ni Kristo nga naa sa Antioquia gitawag sa unang higayon og Kristiyano. Buhat 11:26. Di ba? Mabasa na sa karong si manahuna nga unang basahon. Unya, take note, ang simbahan sa Antioquia, which is around 60 kilometers from Jerusalem, Judea, imo man ang baktason panorte kay padulong man nag-Turkey. Ang unang obispo dito si San Pedro. Pagka 105 AD, kinahanglan ni San Pedro moadtog Roma. Mao na iyang gibilin karon si kinsa? Si Ignacio. Si Ignacio 105, 106 Anno Domini, miingon siya nga ang mga obispo, ang mga Kristiyano nga naa sa Antioquia gitawag og Katoliko. So wherever the bishop is, there is the Catholic Church. Ug ang unang mga Kristiyano buhat 11:26 gitawag og Christian sa sulod sa Antioquia. Kinsa may unang nagbungat ana nga termino? Narabay mga laing tinuhuan nga moingon sila nga, unsa di mo relihiyon, brad? Katoliko ko. Ay, Katoliko di ka ako kay Christian. Murag ilang gibulag ang Christian o Catholic. Ang nagbungat sa pulong Christian sa buhat 11:26, ibaw mo kinsa? Si San Evodius. Kinsa? Si Saint Evodius, one of the 70 disciples of Saint John, buhi pa si John, gipili si Saint Evodius, maoy nag-asoy nga ang mga sumusunod ni Kristo, tawag ng Kristiyano, kinsa man si San Evodio, usa ka Katoliko nga obispo. Mo na, moingon gani ka Kristiyano, kurihi, meaning i-correct ang atong mga igsuon nga mga dili Katoliko. Ibalik ang lamisa, brad. Kinsa day nag-asoy anang pulong Kristiyano diha sa Biblia. Labaw na diha sa buhat 11:26. Wa man nagipanganlan diha. Bisan pag-ukbo niyong Biblia ninyo. Ang sagrada tradisyon nga wa masulat nag-ingon nga unang dibungat ni ana usa ka obispo nga Katoliko nga ginganlag Evodius. I-click na sa internet, na naman tay mga cellphone karon. Kung high-tech mo, ingnan ninyo, hey Google, who used the first word Christian? And even karon, naamoy Apple, i-click niyo si Siri. Naamoy Samsung, i-click si Bixby. Naamoy Google, i-click si Google. Google Alert. Ingna, hey Google, who found the Catholic Church? Hey Siri, sa Apple nga cellphone, who found the Catholic Church? Di, mga
relihiyoso na mga cellphone kay kompetensya man silang duha. Pero pangutan ang tubag nila, common silang tulo. Si Bixby sa Samsung, si Google sa Android, si Siri sa Apple. Unsay tubag nila? Paingon nimog, "Hey Siri, Bixby, hey Google, who found the Catholic Church?" Ang tubag in taon nila common. Jesus Christ founded the Catholic Church. Mas maayo pa ang mga hinagiban kay mutugan. Samtang ang mga pastor, bisan pag imo nang iyag-iyag sa ilang atubangan ng ebidensya, di gihapon ka pruiba. Managlahi ba yan ng ebidensya o pruiba? You cannot prove without evidence. Proof is the result of the evidence. Di ka kapruiba kung wa ebidensya. Kung sa lantugi pa na, di ba? So, karon, unsay kalainan sa Orthodox? Ang Orthodox, mga Kristiyano ni atong 1050 nganing bulag sa simbahang Katoliko og nagpadayo na sila hantod karon. Ginganlan na sila Orthodox Church. Kabantay mo atong naay gidunggab sa Facebook nga nagkanang kuan, naitabon sa ulo nga bunguton nga tiguwang nga ginganlan og metropolitan nga obispo. Di man to Katoliko nga obispo. Orthodox man to nga obispo. Ha? So, atong giampo ang simbahan dunay dokumento ni ana, na kining gitawag nato nga kining Nostra Aetate o kining gitawag nato nga dokumento sa Second Vatican Council na in Interreligious Dialogue, naninguha ang simbahan nga mabalik sila. Kay sa laktod sa pagkatinuod, kung doon na may mga dili Katoliko nga naa sa tong palibot karon, kung unsa man ang kaayuhan kay nagbasa sila Biblia, properly belonging na sa tinuod nga iglesia. Mo na kita nga naa sa tinuod nga iglesia, we have the highest obligation to know and to engage conversation with them. Mo na atos lang pasabton nga brad, tama man na nga nigamit kag Biblia. Apan kanang Biblia ang imong gihuptan, sometime wa pa mausong printing press, giampingan in taon na sa amuang mga kaobispuhan. Mao na nga dunay mga hitabo nga gipadlakan kay nadtong panahona kinahanglan ka pa mupatay og 300 ka mga karnero paugahon ang ilahang panit mag-hire kapag skripturyon o sa kamonghi nga batid magsulat unya sulaton na sulod sa napulo hangtod 15 ka tuig nga ikaw dili nimo na lakan pag makumpleto. Natong panahona ang Diocese of Tandag pananglitan dunay usa lang ka Biblia kay ang Biblia natong panahona sa balor karon sa ato ang kwarta bukabat og 1.5 million ang usa. Dili ka-afford ang usa ka simbahan nga mawala ang ilang kopya kay wa na sila gamiton panahon sa misa. Mo na dunay hitabo sa kasaysayan nga ginalakan ang Biblia. Dili aron ingon nga dili ipabasa kun dili ampingan kay wa nay laing kopya, mawala na, mahurot na pod ang 300 ka mga kanding o 300 ka mga karnero. O di malas pa maapil inyong karnero na panahona. Nganong napulo hangtod 15 ka tuig, wala pa nauso ang Dasuriko, wa pa nauso ang Davao Light, wa pa nauso ang electric company, himuon sa panahon sa adlaw. Wa pa'y bulpin ganito. Masipir kag kausa, usa ka buok nga kanang kuan karniro langkat usab na pod. Unya tahion na po na siya. Sa tanaw ninyo, dili lisod. Nauso ang printing press 1400, 1400. Human nga nilupat na sa Kristos langit. Unya mo yung ka Biblia lang maluwas na ka. Ang unang usa ka gatusan og 400 nga katuigan sa simbahan, wa pa mauso ang Biblia, wa pa'y printing press. Kung ikaw karon pobre, di kay kakapalit og isa ka sakong bugas. Unya, kung maunay prinsipyo sa mga dili Katoliko, ay pertindaghanag na impierno. Mao na sayop ng pag-ingon nga Biblia lang maluwas na ka. Ang atong tubag sa Katoliko ana, pastor, basig giluasan ka lang. So mo tubag sir, ang Orthodox, mga Kristiyano nga nimbulag sa simbahang Katoliko, unya karon ato gyapon ginaampo nga sila mahatiunay sa usa lamang kapanon diya sa usa lamang ka magbalantay. Laing pangutana. Okay, diri sir.
Ikaw? Sige. Mayong hapon sa tanan. Kamay lang ko pangutana, specific lang palihog. Ang Mateo 16:18, nakakantar, si Kristo nagtukod og sa kasimbahan. So, ikaw Pedro, neneng ibabaw ni bato ako tukoro ng akong simbahan, bisan sa kamatayon, wala dili makabuntog niyan eh. So, sa diha nga teksto, wala nabanggit diha ang word katoliko. Ikaduhang pangutana, amahan ug ang anak usara apan tulo ka persona, amahan, anak ug ang sa ngalan samahan, anak ug ang espiritu. Sa pulong persona is proper name, apan ang amahan, anak ug espiritu is common name. Yan ang pangutana ko. Salamat, sir. Muratag nag-Bible study, no? Convention/Bible study. Salamat, sir. Ang atong tubag po specific. Sa San Mateo 16, versikulo 18, wa diha panganli ang pangan simbahan. Ha? Kay giingon diha, ikaw Pedro ba to? Ibabaw nimo tukuron ko akong simbahan. Apan nganong makonekta man nato siya sa pulong Katoliko, gumikan kay aron maila ang matuod nga simbahan, kinahanglan nakaabot si San Pedro. Tama, mali? Ang kahinagbi, ang kaistorya ni Kristo kinsa? Si Pedro. Ang giistoryahan ni Pedro, si Kristo. Di modo, kinahanglan ang lugar, kinahanglan ang dapit kung diin si San Pedro namatay, kinahanglan doon nay marka sa gitawag na to pagkamakailapon sa simbahan. 2017, palaran ko na nga nakaadto ko anang Roma. Nakatungtong ko anang lubnganan ni San Pedro. Mao nay una nga sementeryo panahon ni Constantine the Great. Diha gilubong si San Pedro. Unya, karon mauna ang sentro sa simbahang Katoliko. Atong balihon ang lamisa. Kung matudlo sa laing tinuhuan nga dadto gilubong si San Pedro sa ilang simbahan, basig makaangkon sila sa usa sa mga marka. Apostolikanhon. Niining upat ka mga marka, usa, balaan, katoliko o apostoliko nga simbahan, walay bisan kinsa nga tinuhuan sa karon nga panahon gawa sa simbahang Katoliko ang naa niini. Gani, ang hagit sa simbahan, bisag usa lang sa upat, naa sila. Apan hantod karon, bisan patayng lawas ni Judas, naunta silang simbahan, wa gyoy makita. Para matultulan unta nga apostolikanhon. Ha? Mo na sa San Mateo 16:18, ang ato ang masulti diha, si Kristo mo'y nagtukod. Buti pasabot, pagtanaw nimo sa SEC registration kung si Felix Manalo mo'y nagtukod, dili na tinuod nga Iglesia ni Kristo. Kung sa MCGI, sigan lang nato Eli Soriano mo'y nagtukod, sumala sa gipirmahan, dili na tinuod. Hilabaw pa nga si Kibuloy nagtukod sa Kingdom of Jesus Christ, the name above every other name. Bikuhaan ang laglisin sa mga pusil. Tungkol kay hantod karon, dili samas tong Ginoo, panahon sa Birni Santo, ni surrender atong Ginoo aron ilansang sa krus. Apan ang bagong propeta nga nagpakapropeta, hantod karon gipangita na lang ni kupas ng waran to baris, wa lang gihapon mituha. Ikaduhang pangutana sa Juan 10:30, ako ag amahan usara. Unya, ngano daw ang amahan, anak, Espiritu Santo, common name daw siya. Sa ato ang grammar, makonsider nato na. Pero ang grammar sa Ginoo lahi man, kay ang pulong amahan dira capital A man, dili man na small a kay mo basahon. Unya ang anak diha dili man na capital dili man na small a. Big A man na, o ang Espiritu Santo capital E man na, capital S. Mo't pasabot persona referring to unsa man proper names. What is the name of God? San Mateo 28:19. In the name. Kabantay mo pag manguros mo. Unsa isulti ninyo? English usa ta kay grammar man ni ato. Ha? In the name. Unya, of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Pangutana. Tuluman kangalan. Nganong in the name lang man? Nganong dili man in the names? Wa mo mahibulong niya na.
Kay ang pangalan sa Dios, Yud He Waw He, sa Tetragrammaton ay Amhuam. Nga sa dihang si Kristo ni kayab na sa langit, ang iyang ingon, sa ngalan, sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Wa niya na gibulag ang esensya, nabulag ang pangala, ang persona. Father is different from the Son and the Holy Spirit. Pero dili sila managlahi nga kinaiya, usa lang ka kinaiya nga ginganlan og Dios. The Father begets the Son was begotten by the Father, and the Holy Spirit proceeds from the Father and the Son through inspiration. Mao nang dogmatic formulation of the dogma of the Trinity. Ug walay makalapas ni ana. Mao nagingon sa 1 Juan 5:7 ngadto sa 8, dunay tulo nga nagpamatuod, ang Amahan, Anak ug ang Espiritu Santo, ug kining tulo usara. Ang yawa gani Santiago 2:19 nagtuo ganing usa lang ka Dios, himuon nimo nang duha, alabaw ka pa sa yawa. Ha? So mo to'y tubag, Brad, nga kato dili to siya common name, proper name to siya, referring to the triple persons, no? Sa isa lang ka essence nga gitawag na to og Dios. Okay, lain pungutan na. Ana Brad, valid ba ng simba sa SSPX kaya ang SSPX ilamang ipamatuod nga ang atong pagsimba is invalid. Maura? Nahibaw mo unsa ng SSPX? Familiar mo na? Kinsa may familiar, taas ang kamot para makita na konsensus. 1, 2, 3, 4. Gamay raman di ay. Nara mo sa mga 0.2% siguro. Ang SSPX, Society of St. Pius X. Usa ka grupo nga gitukod sa usa ka kanhing arsobispo, unya gisuspended sila 1975, unya gi-excommunicate 1988, unya gilibkas ang excommunication ni adtong 2009. Ang ilahang misa balido, apan ang ilahang pag-operate, meaning ang ilahang transactions sa mga magtutuo, ginganlan na sa canon law og illicit. Meaning, wala nag-ooperate sa normal nga pamaagi. Pulis ko sa Davao. Pag-abot ako diri, pulis gyapon ko. Pero ba ko'y katungod manakop diri. Kaya nga kung assignment naa sa Davao. Balido ko nga pa nga pulis. Pero pag-abot diri, magbakasyon ra ko. Nakuha ninyo? Sa samang pagkaagi, ang SSPX mga balidong pari. The moment nga gihimo silang pari sa ilang mga obispo, automatic leti sentency excommunicated ang mga pari. Mo na ibalaod simbahan. Motambong ka silang misa balido, pero pagawas nimo, conscious ka nga maunay kahimtang nila, nakaambit ka sa ilahang pagrebelde sa simbahan. Nakuha ninyo? Basi na ipalop nga pangutana. Wala na. Ikaw na lang, ikaw na ma'am sunod. Diri kay para makita. Diri ma'am, diri. Ang mangutana mo tindog diri. Okay, maayong hapon, Brad. Kanina kahatag yun ni sa ako og kanang conflict kay nagka-chat mi sa akong friend. Medyo nakaingon jud ko nga wa gyud ko makatubag exactly. Ang akong pangutana, subay sa imong gisaysay, ang atong simbahang Katoliko gikan sa Roma, Spanya hangtod niabot sa Pilipinas sa tuig 1521. Ang akong pangutana, unsa may nauna, Muslim o Katoliko? Salamat, ma'am. So, unsa ba'y nauna? Kristyanismo o Mohamedismo? Mohammedans. Si Muhammad na tao niya itong 570. Then, nahimo ang iyahang tinuhuan nga Mohammedism or Islam niya itong 623. Si Kristo na tao, ug namatay na lang para at least duol-duol gamay, 33 AD.
So kung gikan 570 minus nimo 33 AD, roughly na ay 540 years na time gap. So kung imuhang tanawon, kinsa may nauna? Of course, si Kristo. 1 Juan 5:4 ngadto sa 5, kung si Kristo wala pa nabanhaw, kawang ang atong pagtuo, ug mao ni ang nakapapukan sa kalibutan ang atong pagtuo. This is the victory that conquers the world, our Catholic faith. Nganuman, maulang ni ang tinuhuan nga pag-ingon sa nagtukod, Juan 10:17 ngadto sa 18. Walay bisan kinsang makapatay kanako. May gahom ako paghalad niini, ug may gahom ako usab pagbakwi gikan niini. Sa ikatulo ka adlaw, base sa siyensya mo, aksyon nagdunot ang patayng lawas. Mao na sa banag-banag sa adlaw nga Domingo, instead nga madunot ang lawas sa atong Ginoo, ang atong Ginoo buhi ug wa na makinahanglan og tambal pag-usab. Samtang si Muhammad purya hisgot sa maigsuon natong mga Muslim kay girespeto man nato sila, ang ilang magtutukod nga si Muhammad hantud karon nagpabilin gyapon sa lubnganan ug wa gyud mabanhaw. So kinsa may nauna? Ang mabuot nga lungsod na mo'y mutubag. Salamat. Lain pangutana. Follow up na ako, Brad, kay mao na akong gisulti. Pero ingon niya, sa Pilipinas man, 1521 niabot ang Kristyanismo sa Pilipinas. Hasa may nauna. Sa Pilipinas, kay sigon sa imong gisaysay, gikan sa Roma, Espanya, niabot ang Kristyanismo sa tuig 1521. Mao po na akong gitubag sa iya. Pero ingon niya, nga sa Pilipinas, kung kinsay nauna, ay 1521 man kuno niabot ang Kristyanismo sa Pilipinas. Ang atong tubag mao nga ang Pilipinas sawa pa na sa gitawag og Pilipinas, dun na nay mga nagkalain-lain nga mga ethnic tribes. Dili na tinuod nga gidominahan sa mga Muslim ang atong nasod. Dunay daghan kaayo nga mga ethnicity. Kung imuhang tan-awon ng sociology, magtuon ta ni ana adto kas DSWD ug sa local government gamit ang RA 7160, doon naman ay census. Masabta nato nga ang mga isuon natong Muslim wala na ning kuyanap sa tibuok Pilipinas. Doon ay Muslim, yes. Kay take note, paabot ni Magellan o si Father Pedro Valderrama 1521 naman, unya 623 or 7th century ni kailap naman og kuyanap ang mga Muslim sa lain-lain nga lugar. Tama? Apan dili kana makaliso sa usa ka kamatuoran nga ang nag-una nga tinuhuan nag-una ang zaman Kristyanismo. Ha? Kay kung naulahi ang Kristyanismo, nauna ang Muslim, dapat ang pangalan sa tong nasod wala gipatol kay Haring Felipe II. Dapat nakapatol na sa kung kinsa ang sultan na nagpanahuna. Sugot mo, inyuhang nasod, dato puti ang pangalan. Ha? Sugot mo, Lapu-Lapu. From the land of warriors, Lapu-Lapu. Sugot mo, nga na pangalan? Pwede man, mag-request ta, mag-plebisito ta. Pirmahan nato sa tibuok nasod. Pero respetuhan magunato ang National Historical Institute. Take note, ang mga pangalan, doon na lalum-lalum nga rason nganong gihimo na nga pangalan. Sa samang pagkaagi nga ang pagpangalan nato sa atong mga anak o sa kasagrado nga otoridad nga gihatag sa Dios, kay panahon nga mamatay ta og mubalik ta sa Dios, og sa dihang ang Dios mubalik sa ikayang ikaduhang pagbalik, ang tawag niya sa tua dili ang atong angga. Ang itawag niya sa tua ang pangalan nga gipangalan sa atong ginikanan. Ingana ka mahinungdanon ang pangalan. Mao to'y tubag sa imong pangutana. Hello, hello. Napaki-follow up? Day isa, mga tana, sir. Mayong hapon, Brad. Wala ganda ko pagtuluga ng mga eksplikasyon ninyo, Brad, sa Kampol Alima kaina. Unahan ko na kaina paghisgot ang Kampol Alima. Ako, membro ako itong tago matuon kay unog itubag ko lagi. Nadi siya kay balo. Unya, ang ako pangutana karon, Brad, sa ikaw na National President,
Kano saan natukod ang CFD o kinsay nagatukod? Primero pangutana, ikaduha kog kinsay nagtukod. Ikatulo, nga anong naamay pagsimba sa Sabado, labi na sa mga Sabadista, o ang Katoliko, sa Domingo man ang ila. Hindi nga akong ipaklaro, Brad. Duha ra ka pangutana tay. Nakuha na ba yung Biblia kaya binahog daghan to. Duha ra di ay siya. Salamat. Ang CFD, Catholic Faith Defender mo, pinakaunang kapunungan nga nagadepensa sa pagtuong Katoliko nga naa sa Pilipinas. Proud ta nga moingon nga Philippine-made ang Catholic Faith Defenders. Ang atuang mga contemporary naa sa Oxford, England, kining gitawag natog kining Catholic movement, mga karaan kaayo nga mga profesor sa Oxford University nga nagadepensa sa pagtuon niadtong 1900. Unya sa karon nga moderno nga panahon sa Amerika na ay Catholic Answers. Naapoy Catholic Apologetics International. Unya kung diri po ka sa Manila, doon na po'y Defensores Fidei Foundation. Doon na po'y St. Peter's Men's Society. Unya doon na po'y pagsiak-siak sa ngadto-ngadto, doon na po'y gitawag na to nga CFLAM. Unya ang CFD, since 1936, nagsugod siya sa gamay nga gitawag na to Bible study. Pinaagi nila ni Monsignor Montesilio. Unya human ni ana, giformalize siya sa dihang nagpagupit si Attorney Mel Kaumiran, kauban sila Pedro Cabaluna, ilahang na desisyonan nga why not iparehistro na to ni kani nga grupo aron nga mulambo kini sa tibuok Pilipinas. Ingon man June 4 o June 3, 1963, opisyal nga giparehistro sa gobyerno ang atuang kapunungan nga Catholic Faith Defenders. Ug nagsaulog ta sa atong ikasaysinta nga pagkahimugso niadtong 2023 ug karon 2024. So nasulod paghihapon ta sa maong kasaulugan. Og puryabuyag kaluoy sa Dios, no? Daghan na kaayo ta og mga membro labaw na sa Luzon, Visayas ug diri sa Mindanao. Ug unya daghan na kaayo ta nga mga depensor Katoliko sa social media, unya daghan na ta nga manubag. Dili lang kay pipila ang manubag sa pagtulunan nga gisupak sa mga kaigsuonan nato nga mga dili Katoliko. So narehistro 1963, June 3, unya ma-renew ang atong Convention National June 8 to 9 sa Antipolo, Diocese of Antipolo karong Hunyo. Sa ako ang State of the CFD address, ako ang hisgutan ang mga current development, may labot ang administrative concerns sa atong kapunungan. Maundang na ng kulurom nga mga CFD. Maundang na ng magdaladalag CFD apan wala na hatiunay sa usa lamang kapanon diha sa usa lamang ka magbalantay. Dili igo nga magsuot kag uniforme. Dili igo nga kaila nimo ang mga CFD. Ang saktong CFD mutuman sa kung unsa ang kapunungan nga mga mando. Mao na ongoing ang ato ang census karon. Ongoing ang pag-verify sa itong mga public information officer sa mga lehitimo nga grupo. Kaya nga naman, muabot ang panahon nga ma-professionalize na pag-ayo nga itong team o ipakita na namo ang atuang hulagway sa Catholic Faith Defenders. Mo na ngay ampo ninyo ang atong kapunungan, maura ni nga kapunungan sa sud sa simbahan nga nasudnon ug walay kwarta. Nga ang kwarta gikan sa bulsa sa mga volunteer nga mga depensor nga usahay pagyod di pagyod pasudlon sa mga parokya. Sa katarungan nga kuno wa makahuman og formal nga pag-itukar sa Sagrada Biblia. Nabati ko na. Kanang ikaw pa'y mugasto, ikaw pa'y mo lecture, ikaw pa'y dauton. Tinuod. Nabati ninyo na. Yes.
Nga unsa may pabilo nga nagpabili nato, what binds us in common is that we were once attacked by the enemies of the church and we were once evangelized by a Catholic faith defender who is neither a professional nor a biblical scholar. Yet they were able to prove, based on the sacred scripture, the tenets of the faith. Mao na nga ayaw mo kahadlok, penetrate sa mga parokya. Tabangan nato ang simbahan. Kay kung managhan ang nag-alagad sa simbahan, mukunhod ang mga tambay. Pag mukunhod ang mga tambay, ang mga batanon musod sa simbahan, mugamay ang kriminalidad. O kung mugamay ang kriminalidad, ma-appreciate ka na sa kinatibukan. But pasabot nga ang Catholic Faith Defender sa kinabuhi sa simbahang Katoliko sa Pilipinas nakatampo sa bisan unsang pamaagi. 60 years na tabay, wala ni kwarta nga kapunungan, pero nganong naata karon, unsa may komo nato, nganong naghiusa man ta, gumikan kay kita, nagdilaab ang atong pag-alagad sa Dios, nagbuntaob ang atong kasibot nga dipinsahan ang pagtuong Katoliko, kay kita di nato tugtan nga dunay usa ka turil, dunay usa ka gitawag nato nga mga panon nga mawala, mo na inay atuwa silang panalipdan. We do apologetics first is aron ipasabot kung unsa ang pagtulon ang Katoliko. Second, to strengthen kay ang pagka-CFD dili pud ni para sa tanan. Mao to sa kong intro kaganina, ang pagpanalipod sa pagtuong Katoliko usa ka bukasyon, dili pud ni angay sa tanan. Mao nagingon sa 1 Corinto 2:12-27, dunay gitawag maayo ka mo kanta pag choir. Dunay gitawag nga maayong mubasa nahala pag reader. Dunay gitawag nga maayo kayo mo explain mahitungod sa liturhiya nahala pag BLS. Dunay gitawag nga maayo kay mo amumas pamilya nahala pag pro-life. Pero how about maayo ka anang tanan? Unya maayo pa jud ka mo depensa sa pagtuo. Kada istorya nimo siprihan og sita sa Biblia. Sa tan-aw ninyo. Dili ba na mo siga ang mata sa inyuhang giseminaran niya mo ingon, sana all. Ha? Mo na ang CFD karaan na kaayo. Unya sa ikaduhang pangutana basig makalimot ta, nganong Sabado sa panahon ni Moises wa pay kalendaryo. Wa pa nang Lunes, Martes, Miyerkules, Biyernes. Mo nang ang pulong Sabado diha dili sabton nga Sabado nga kagahapon. Kundi from the word Sabaton meaning magpahulay ka or Sabbath. Genesis 2 versikulo 2 ang Dios mipahulay. Pangutana Sabado to? Gingan lang ba to nga Sabado? Human mahimo sa Dios ang tanan, mipahulay siya. Ya, Sabado. Sabado? Wala. Exodus 16:23, si Moises ang nagpili sa adlawng Sabado. Dili ang Ginoo mismo. Kay aron handumon ang usa ka dako kaayo nga unsa man milagro sa Dios nga mao ang pagsaylo nila padulong sa yutang gisaad. Mura gug kitagot, sugton kasi mong uyab, ay tama. August 8 dairon ato aning handumon August 8 anniversary. Kinsay nagbuot? Ikaw. Kuha ninyo? Ikaduhang Pedro 3 versikulo 8. Ang usa ka libo sa Ginoo usa ka adlaw sa tao, ang usa ka adlaw sa tao usa ka libo sa Dios. So kung ikapito kaadlaw nagpahulay 2000 years pa man ta karon, ikaduha pa lang kaadlaw sa Ginoo. Wa pa nagkapito. Mo man ka na gusto nimo ipasabot. Granting without admitting. Lain pa. Isaias 1 versikulo 3. Kay wala man nakaila ang mga Israelita sa Dios, mao na nga gibuot sa Dios nga tagaan gid sila og usa ka adlaw nga magpahulay in remembrance of that saving works of Yahweh. Mo na hinungdan.
Salmo 33, versikulo 6. Memoryado man nasunan ninyo? Nga ang kalibutan, gihimo, pinaagi sa pulong. Unya, ang parallel ana, nasa Juan 1.3. Omnia per ipsum facta sunt. Og ang tanan, gihimo, pinaagi sa yang pulong. Unya, sa 14 sa 1, og ang pulong na himong tao. Kinsa man to? Mo to si Kristo. Mo pasabot, gihimo ang kalibutan, pinaagi sa pulong, dili pinaagi sa adlaw. Ang day 1, day 2, day 3, it's just a descriptive language sa Genesis denoting perfection. Diba sa kadahimo niya, moingon ng Ginoo, and it was good. O kini ang gihimo, og maayo. But pasabot, kana nga mga numero, nagkahulugan kana nga perpekto ang gihimo sa Dios sa kani. Sa kani, perpekto. Sa kani, perpekto. Manay pasabot, ana. Lain pa, sa Hebrehanon 4.8. Memoryado ninyo na kung inyong kinaon mga sabadista. Kung sa may giingon. Diba? Kung nakahatag pa si Moises o tinuod nga pahulay, ang Dios di na ta maghisgot pa og lain pang adlaw. So gikan sa Sabado, ingon ang Ginoo, ingon si San Pablo ngadto sa taga-Hebrehanon, ang Dios maghimo pod og laing adlaw nga lahi sa gipili ni Moises. Kung ang adlaw Sabado gipili ni Moises, ang imong choices na lang Lunes ug Domingo. Lunes, Martes, walay Sabado, Domingo. Ang imong choices, dili na Sabado. Mapadayon pa ko? Tama naman siguro to? Ha? Colosas 2, versikulo 16 katos 17. Ang mga balaod, ang 613 ka mga balaod ni Moises, there were 613 Mosaic law. Taman lang na ni Juan mga magbubunyag, Juan 1:17. Ang katumanan si Kristo. Si Kristo nabanhaw sa adlaw nga Domingo. Ang adlaw sa Ginoo, this is the day that the Lord has made, adlaw sa Domingo. Nabanhaw ang Ginoo sa adlaw sa Domingo. Dili sa adlaw nga Sabado. Si Kristo nagpahulay sa lubnganan. Apan ang adlaw sa Ginoo, this is the day that the Lord has made, let us rejoice and be glad, adlaw nga Domingo. Mo na sa kinatsila nga Biblia, Spanish nga Bible, des pinadayag 1:8 man siguro na, or 9, gingon diha, El Nuevo El Domingo. Di man ta katsila, no? Di ba mo taga sa mga ilong, parehas man ta? No? Unya, Buhat 20, versikulo 7, nagpahulay ang mga unang katilingban nga gitukod ni Kristo sa adlaw nga Domingo. Ang Sabado sa gabi imanggod ug sa hapon, Domingo na ang equivalent. Sa reckoning sa Jewish calendar, sunrise to sunset na sila. Mo na nga kabantay mo sa simbahan, dunay Sabado sa hapon nga quote-unquote anticipated mass. Kaya wala magoy pulong anticipated. Para dali lang masabdan ba. Pero actually, kana nga misa, Domingo na nga misa. Kay sa kalendaryo sa mga Hudyo, ang Sabado sa hapon, Domingo na sa kalendaryo sa Kristiyano. Kuha ninyo? Mo ito itubag sa pangutana. Hello. Mayong hapon sa tanan. Lahi po ding ako pangutana. Bago lang, ang among katekista nga nag-announce nga bawal magsigig pangalawat ang bawal magsigig kalawat ang naggamit og mga contraceptives nga walay mga kumpisal. Sunod, nasuko man ang mga babae nga nagamit. Niingon ang service nga nagsabot na ang gobyerno o ang simbahan kabahin ni ana. So ang akong pangutana, tinuod ba nga ang simbahan o ang gobyerno nagsabot kabahin ni ana? Ingon ni BBM, nagsabot daw si Digong ug si Xi Jinping. Doon na sila'y sabot, mahitungod sa South China Sea, nga gitawag Philippine West Philippine Sea. Sabot lang.
Buhat na kabuluon silang gisabutan. Komedya ra, te. Ha? Ang tubag na to ni Ana, di man ko taga-gobyerno. Ang tubag na to ni Ana, naa sa 1 Korinto 11, sugod ta sa 25. Take note, apangutana ha, sala ba, or tama ba ang giingon sa mga katikista nga ang magsigig pangalawat while at the same time gagamit o contraceptive, sala ba? Ang meaning contraceptive, Latin man na, contra meaning against. Nya, septio, mut pasabot pagpanamkon. Mut pasabot, gagamit ka contraception, meaning, dili ka gustog kinabuhi. Entonces, ang simbahan, ang label ana sa imuha, mura ka og murderer. Under na siya sa, unsa man, 6th commandment. 6th or 5th commandment? 5th commandment, thou shall not kill. Kay ang 6 man kay thou shall not commit adultery. Mo na gibutang na sa 6. 666. Pasibo kag usa, giingon diha ayaw pagpatay. Take note, ang ayaw pagpatay, sunod na siya sa tahura ang imuhang ginikanan. Ang Decalogue, ang napulo kasugo sa Dios na bahin sa duha. Ang unang tulo mahitungod sa Dios. Ang katapusan nga 7 mahitungod sa tong pagkinabuhi sa kalibutan. Unsay una? I am the Lord thy God, thou shalt not have other gods besides me. Then, remember, unsa tong isa? Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain. Then ikatulo, remember to keep the Lord's day. Mo na itulo, atong obligasyon sa Dios. Ang 7, una, tahura inyong ginikanan. Kay extension sila sa Dios by virtue of relative authority. Lalimang ka ikaw ginikanan, gitagaan ko oportunidad nga magbuhi ka og kaning tao. Wa na gihatag sa uban, gihatag na sa imuha. Unya, ang sunod na, thou shall not kill. Mao na sa contraception. Unsa may giingon sa 1 Korinto 11:25. Dex, Jeff, Jeffrey. Kabasa ka? Basaha daw para mas makuha nila. 1 Korinto 11:25. Kisay na apps nga cellphone. Wala ko'y dala Biblia. Di kay, safety convention man gud ni. Nagtuo ko nga na yung mga Biblia. Kisay nagdala Biblia. Naman to, marihatag. Abrea, unang Korinto 11:25. 25, sugos 25. Ako'y basa. Ang pangutana ha nga, sala ba ang giingon sa katekista? 11:25. Unang Korinto, Kapitulo 11, versikulo 25. Human sa panihapon, gikuha niya ang kupa og miingon. Mao kini ang kupa sa bag-ong kasabutan sa akong dugo. Matag inom ninyo niini, buhata sa paghandom kanako. Kaysa matag kaon ninyo niining pan, ug sa matag inom ninyo, gikan niining kupa, gisangyaw ninyo ang iyang kamatayon hangtod sa pagbalik niya. Okay, so ang konteksto ana panihapon sa Ginoo meaning misa. Kunya dunay sumpay napa Jeff sa 27. Paminaw na to ni pag-ayo 27. Busa ang mukaon sa pan sa Ginoo umuinom gikan sa iyang kupa sa paagi nga dili takos nakasala batok sa lawas ug sa dugo sa Ginoo. Busa kinahanglan nga ang matag usa magsusi sa iyang kaugalingon ug unya mukaon sa pan ug muinom gikan sa kupa. Padayon, kay kun dili niya ilhon ang kahulugan sa lawas sa Ginoo, inigkaon niya sa pan ug iniginom gikan sa kupa, siya ang nagpahamtang og silot sa iyang kaugalingon. Okay. Tatay, taas pa na. Pwede pa na sa versikulo 30. Ay na lang, Dex. Okay na. Jeff, okay na. Buti pasabot, tanan nga Katoliko nga dunay pribilehiyo nga makakalawat atol sa santos nga misa ug unya nagtangag sa iyang kasing-kasing og dagko nga sala nga matod pa sa 1 Juan 5:16 sala nga mortal kinahanglan susihon niya yang kaugalingon. Mao na nga katong katekista ni ingon kinahanglan mo refrain
Dili usa mo kalawat kay susihon niya ang kaugalingon kay ang mando mahitungod sa paggamit og contraception gidili sa sugo sa Dios mao toy tubag. Og dili lang contraceptive. Bisan unsang sala nga ikamatay mortal sin, kinahanglan nga susihon nimo yung kaugalingon. Di mo matingala sa sigid yung kalawat pag-abot sa balay mamalikas gihapon mo. Nganuman, kay ang grasya unta nga mutapion sa atong kasing-kasing, gumikan kay nagbuntaob ang kangit-ngit sa atong kalag, dili makita ang kahayag nga gikan sa sulod, masuspended siya. Tungod kay wala ta nagsusi. Kapila ba ta mangumpisal sa isa ka tuig ka usa? Although mauna ang sugo sa simbahan, pero mauna ang pinaka-minimum requirement. Ngano mo settle man ka sa minimum nga naa may maximum. Unsa ang maximum? Each time conscious of your participation on the occasion of sin should refrain you from taking Holy Communion. Instead, you avail the sacrament of reconciliation or confession, and then you go to the sacrament of the Holy Eucharist. Dili pwede mangalawat ang usa ka Katoliko nga napuno sa kasalanan. Of course, ang pare, pag muduol ka, di mangyug ka i-x-ray. May lag si Padre Pio ang imuhang duulan. Kay kabalo siya sa imong sala, di ka pa mangalawat. Nabitay ni duol dadto nga mason, pag duol niya, pahilak-hilak pakunuhay, niingon si Padre Pio, uli oy, balik diri pag imo na ikumpisal sa kuha nga mason ka. Nasyak sigang matas mason. Naay usa ka tawo lalaki, perting tisuya, gikan pa og Pransya, unya Italy man to sa San Giovanni Rotondo, ang lugar ni Padre Pio. Nakaadto man kuha ng lugar. Kung asa siya namatay, asa siya nagministeryo, asa tong samad sa iyang kamot, kay stigmatic priest man na siya. Paglingkod lagi sa katong tisuyon, ang iyang gikumpisa lang iya halang usa ka kabit niya, tuloy ang kabit. Ni tan-aw ras Padre Pio niya. Yan ingos Padre Pio, ang duha di ay ning gawas oy ni pauli. Unya ulan-ulan kay winter, perting tugnawa sa gawas, wa day siya ni uli. Dadto siya sa kabugangan kay kanang San Giovanni Rotondo na bukid pa na. Mura man nagkanang unsa ba na diri kanang barubo kanang bukid likod sa bukid. Naaptan siya buntag, nauga iyang sapot. Nya magpakumpisal na mo sa Padre Pio pag alas 7 buntag pag human siyang misa. Niluhod po siya dito, tingalas Padre Pio. Pagtanaw niya, niingon Padre Pio, o kumusta man, okay na ka? O sige, gawas na, gipasaylo na ta ka. Wala ni nagihulat nga mo istorya tong tao. Nga naman, nabasa naman yung kasing-kasing, nga nagbasol ko siya, lalimang kag, nagpundor siya sa gawas. Kay natingala siya nga nuning parian eh. Kabaluman nga, doon ako itulog kakabit, o sa road ako ikubisal. Huwag ka nang pariaron, hantod karon ang yang lawas, wag yun madunot. I-click nyo sa internet, Saint Pedro, Padre Pio Pietrelcina. Na ako'y libro, anak niya, 365 days na meditation. Kada adlaw, pag mata nako, sa di pa nako basahon ng Ebanghelyo ug mag-ampo sa Birhen sa Guadalupe, basahon ko tong everyday niya nga meditation. Kung karon April 28 akong basahon. Nya mao na ang ako ang baunon sa tibuok adlaw nako nga pagpuyo aning kalibutan. Buti pasabot ako mga igsuon, ang contraception sala nga dili gyud basta-basta nga mapasaylog ordinaryo. Naibaw ba mo kung nagpa-abort ang usa ka babae, dili na mapasaylog ordinaryong pare? Sa canon law, obispo ray makapa-absolve ana. Og mason gani. Doon nami membro sa ato ang grupo sa Our Lady of Guadalupe. Kalabo ni Dr. Paderna, usa ka ophthalmologist nga batid sa sa Davao, mason niyang papa, 32nd degree. Pinakadako nga mason kay abogado man panahon ni Cory Aquino. O nga mga anak dimulay. Apil siya dadto. Kabalo ba ka nga bag-o lang niya nasabtan ang pagtulunan ng simbahan, gipa-renounce niya iyahang pagkamason at tubangan sa obispo sa Bishop Palace na tumiaging tuig. Unya, doon ako'y permiso nga miingon siya nga, Brother Ryan, you can tell this story to everybody for the purpose of edification and sanctification of souls.
Hantod karon dunay pangutana si Bishop Cortez. Gi-clarify niya kay basig na usab na ang tudlo sa simbahan mahitungod sa mason. Unsay reply sa Dicastery for the Doctrine of the Faith. The same lang gihapon. Ang 1983 ug 1995 nga dokumento gikan sa Congregation for the Doctrine of the Faith ug ang karaan nga canon law ang bag-o nagkahiusa nga hantod karon nga kung ikaw mason ug kabalo ka nga ikaw mason, dili gyud compatible ang imuhang pagka-member ni anang grupuha sa simbahang Katoliko. Hantod karon nagpabili na siya. Muna itubag sa pangutana. Hello. Okay, mayang hapon, Brad Ryan Milihina, our National Safety President. So, from Tandag City Chapter, so manay pangutana. Ang pagpasipala ba sa santos nga lawas ni Kristo o Eucharistia, pinaagi sa pagtunob-tunob, gigamit og anting-anting, o gigamit sa pagbuwang, is panisabol ba sa late sentency? Late sentence sa canon law. Ha? Nakoy canon law dire. 1983 nga Code of Canon Law. Ha? Ang giingon dire pag blatant or tinuyuan nga pagbugal-bugal bisan gani sa mga sacramentals. Labi pa sa mga sakramento. And even pagbugal-bugal sa Santo Papa. Ako masahon ha? Canon 1373. Atong basahon. Sumala dinhi Canon 1373. A person who publicly incites hatred or animosity against the apostolic see, meaning ang Santo Papa, or the ordinary, and even sa obispo magbugal-bugal ka, because of some act of ecclesiastical office or duty, who provokes disobedience. Kanang imo bitawng halingan og storya nga ayaw na sundan yung obispo. Ayaw tuman anang gingon sa inyong Santo Papa. Sa gingon, shall be punished by interdict and other just penalties. So in connection sa mga sacraments, take note, bisang wala pa'y termino sa canon law ang tawag ana, unsa man? Sacrilege. Pagbiay-biay sa mga butang na balaan. Sacrilege. Unya, kung tinuyuan, kanang dili ingon nga, sula kanang accident lang, tinuyuan gyud, of course, no? Kana, dunay gitawag na simbahan ni ana, nga mamahimo kang imbestigahan, unya, mamahimo ka nga, ma-excommunicate. For example, lay minister ka. Di ba naisinina ang lay minister? Kanang extraordinary minister of Holy Communion? Niya paghuman, wala ka nagsinina, nikalit kag sulod sa Santo Kriste, wala ka na nangid sa pari, nanguha ka og hustiya. Kato siya nga klase nga akto, kung ako paris-pris ato, ang una na kong himuon, reparation. Paghuman na mangayo ko og explanation sa iya nga nung gihimo niya to. Nga wala ka sa imong function, wala ka nagpakalawat ana nga oras, wa pa ka nagsuot og uniforme, unya nikalit ka duol diha. Pari gani magsutana pa mangani. Para mo duol ana. So paghuman nga ma-consider ang mga proseso, dunay gahom ang pari nga muingon ayaw nag-serve. Dunay gahom ang pari muingon nga dili na kanako dawaton. Kay authority atong gisgutan ni ana. No? Kay kung mahibal-an to sa obispo, unya ang pari wala nagpahibalo or wala siya action, pwedeng obispo mo ingon, Padre, i-reassign ta ka sa bukid. Di nako butang agpari ang kana nga parokya. Pili mo. Ingana ang simbahan, kung unsay pagabadbaran sa yuta, pagabadbaran sa langit. Lucas 16, ang namati kaninyo, namati kanako. Ang nagsalikway kaninyo, nagsalikway kanako, ug sa nagpadala kanako. Muna ang tubag ato sir is, duha maguna ka klase nga penalty. Ipso facto o lese fecunde.
So depende sa case na siya. Di na siya automatic. Ang automatic, kung ang babae nagpa-abort, kabalo siya nga sala, nagpa-abort, automatic excommunication. Mason, dili na automatic karon, pero pag once nga in due time ma-establish, mamahimo gihapon ka magawas ka sa simbahan. Mo na itubag sa pangutana, sir. Okay, last 2 question na lang. So, ikaw tapos isa na lang pangutana. Maying hapon sa tanan. Brad, maying hapon. Balik ta sa imong topic ganiya, Brad, about sa same-sex marriage, which is physical aspect. Makita na gyud ang akong pagka LGBTQ plus member. 8 years na ako ka-live-in partner. 5 years sa among relasyon, wala gyud kami nangalawat. Pero sige may pangumpisal, sige migsimba, gali ako, ang akong gihimo para mahulipan para sa kuha, para na lang ba ma-cover up ang akong mga kasalanan, nagpamember ko sa mga, pwede na ako masudlan nga mga organization sa simbahan. Nag-Legion of Mary ko, then nag-Catholic Faith Defender, tapos ang ako pod ginabuhat na may grupo sa mga batanon nga magadto-adto sa lain ng mga barangay, magtudlo og grocery, magkatikays, manudlo about sa cross, sa mahal na berin, tanan mao na mong gibuhat. Despite of sa among pag-live-in, wala mi nangalawat, tapos after kay 8 years naman after pagka 6 years sa among relasyon, nangumpisal mi sa bago na Paris Press sa amo ang parokya. Grabe ang among kasyak, kay gitugutan mi niya nga mga lawat. Kay kami, Brad, naningkamot gyud mi nga dili mi maka sulod anang pakighilawas. Amo gyud ang gipaningkamutan nga dili gyud mi makighilawas gi. Kay gali nag-adopt mi og baby, karon 2 years old na siya. 2 weeks pa to ang baby pagkatag sa mua. Ginabutang gyud na ako ang bata sa tunga. Kay aron dili gyud mi matintal. Naagyoy mga time, syempre, tawhanon, say matintal ta, labi na makita nimo nga nag-ilis. Mga malisyoso. Mag-ilis, syempre, naamang yun tayo tawhanon nga pagbati. Usahay, naa sa akong mind na gusto na ko siyang kaunon physically. Pero, naagyoy, moabot sa akong time, usahay, pag mo-attempt ko sa iya ha, moingon siya nga, manangita ni Father kung tugtan ta. Siyempre, dili mangita tugtan. Actually, dili na lang nako panganlan ang mga pari, dili lang usa o tulo ka pari ang among pangumpisalan nga na namo og pagtugot nga mo receive me og sacrament katong Eucharist gyud sa kada Legion of Mary para pod siya nga naapod siya religious organization. Nya karon pag-abot pod ni Papal Nuncio, kay siguro ang uban nahibaluman nga ang akong kuya is pare. Nag-ask si Papal Nuncio about sa same-sex marriage tungod kay grabe nakatalamak sa tibuok kalibutan. So nag-ask si Papal Nuncio kung naa ba siya kaila or naa ba po diri sa Pilipinas, labi na sa Diocese sa Tandag og case na ingani. It so happen na manghod ko niya. Motong eager si Papal Nuncio na makig-ila-ila sa amoa. Motong time na pag-ari niya sa Tandag, pagmisa niya sa Old Cathedral, giblisingan mi ni Papal Nuncio, uban ang akong anak. Wala man siya gi-ask nga, or unsa, ang iya nagon, Katolik ba ang akong anak kung gibunyagan na ba? Nabunyagan na no anamo. Mangutala lang ko, Brad, kay naa maghihigayon nga tungod nag-ipon mi sa ako ang kanang partner, 8 years na mi, pero 3 years na mi walay sexual, usay maglaway lang.
Mangutana lang ko, Brad, kung angayan pa ba ko mga lawat or mangumpisal sa ako despite na naay kuan ba eagerness ako nga mo attempt ko og paghihilawas niya. Bisag wala na ko buhata kanang makaya lang nako ba i-control ang akong kaugalingon. Mao ra to, Brad. Salamat kaayo sis sa imuhang sharing, no? Makatandog kay sa tinud-anay daghan kayo nagpuyo nga sama ni ana nga dili gani makaako og hatag og testimonya. Mao ning giingon sa pidut sa supplicants nga love the sinners but not their sin. Og ang mga bendisyon nga ilahang naangkon sa panahon nga mutambong sila sa misa, naghatod kanila sa maong consciousness. Nga to the extent nga quote-unquote, maglaway na lang in town. Challenge ba ana siya? Dili lang na alang nila, bisan alang kanato nga mga nagpuyo pod nga dunay mga kauban. No? Kay ang sala dili lang kay kana, matud pa sa pidut sa supplicants number 22, the sin of the world is great but not infinite. Tinuod nagbuntaob ang sala sa kalibutan pero dili dumalayon. Whereas the merciful love of the Redeemer is indeed infinite. Mabitaw sa pagpasaylo 70 times 7. Meaning infinite. Mga pasaylo, pasaylo ah. Pero sa moral theology, dunay gitawag nato nga different types of sin. Of course, basic catechism, duha ka mga klaseng sala, original sin and actual sin. Original sin, Galatia 3:27, Juan 3:5, pinagis bunyag mawa na. Apan ang atuang kinaiya nga duol ta sa pagpakasala kon concupiscence magpabilin gumikan sa atuang huyang nga kahimtang. Mahimo lang na siya nga imong masuklan panahon nga mo-avail ka sa mga imbahan. Mao na nga, matod pa ni Pope Francis sa iyang dokumento, number 20, The Theological Pastoral Understanding of Blessing, one who asks for a blessing, show himself to be in need of God's saving presence. Wa man siguro'y mo dool magpa-blessing nga, wa mag-ila nga dunay Dios nga nakinahanglan siya panabang. Di ba? Wa may muduol nga magpa-blessing nga naingon nga naa nako tanan. Magpa-blessing ka na ngayo kag bendisyon sa Dios, dili tungod sa spidu sa suplikansa, dili tungod sa inyong pagpuyo-puyo, tungod nga ang Dios sa iyahang misteryoso nga pamaagi makakita unta ang mga tao sa iyahang tinuod nga misyon sa kalibutan. Baliko na ko ganina. Doon ay tulo lang kabutang ano na tao tas kalibutan. Basic catechism, basig nakalimot na ta. The purpose of man's existence, to know, to love, and serve God for order for us to be with Him in heaven. Mao na tulo kabutang. Aron mahibaw ta, aron makahigugma ta niya, aron serbisyuhan siya, aron nga makigkuyog ta niya pag-abot sa panahon. Musod na kos moral theology. Naay gitawag nato nga tulo ka mga sangputanan unsaon nato pag-identify kung ayang ginahimo dili na gyud siya maayo. Doon ay gitawag nato nga object of the act. Ang object dunay circumstance of the act, ang nakapalibot nga circumstansya. Unya, dunay end of the act, ang resulta sa maong paghimo. Pananglitan, nangawat kag bisi, object of the act.
Ang circumstance, pisi nga gikan sa ginamit nga kawayan. Ang end of the act, nawala ang pisi gikan sa kawayan. Ang tag-iya milyonaryo. So pagkuha nimo sa pisi, dili to mortal sin, venial sin ra to. Kay basi gamiton ra nimo nga hikot sa imuhang iro. Lahi pod ng kahimtang na object of the act pisi. Circumstance, iyang gibira. Ang end of the act na ay ulo sa baka. Ang tag-iya, usa ka mag-uuma. Tanaw ninyo, binyal? Mortal sin. Kung ato ang gamito na siya nga kaning pananglitan, ibutang ta nagpuyo-puyo, wala nakighilawas. Unya, dunay higayon nga magsiga na lang o magpuyo sa kaibog. Ha? Naay gitawag ang simbahan ana sa gitawag og occasion of sin. Okasyon nga makasala ka. Ang ingon sa Biblia, sukli ang yawa ug mudagan, mukaritil siya dagan. Buti pasabot, ang santos dili na masantos gumikan kay nagbalik-balik ang iyang sala. Kung dili sa matag sala ang spiritual masters kana mga mystical saints kana bitaw magampo manglupad na. Unya makakita na sila og mga pananawon, makabasa na sila sa imong sala. Manay la Padre Pio, Saint Teresa of Avila, Saint John of the Cross, kana ang mga santos, San Vicente Ferrer, nga ipasa lang niya sa iyahang altar server ang pag-ayo sa masakiton kay nagwali pa siya sa 30,000 ka mga tao sa Valencia, Espanya. Ihatag niya sa altar server. Ang altar server mo ay magpaayo sa masakiton. Maayo po ba ya? Meaning dunay gahom. Ang mga santos, di nila na makabuot kung magsigisag balik-balik sa number 1. Kay naamanay ang sa pagkabalaan. Doon ay gitawag na to purgative stage. Doon ay gitawag na to illuminative stage. Unya doon ay gitawag na to unitive stage. Hantod sa katapusan contemplative stage nga halos maghinalukay na mo sa Ginoo. Kay kaila na ang Ginoo sa imuha ug ikaw kaila na po sa iya. Doon na ang kasagaran sa tuwa manggod muungot ta sa primerong ang purgative stage. Unsa man? Ana bitay kumpisal. Parehas nga sala, balik-balik. Amang umpisal ra ko. Pag human ana, 3 years, 4 years, 5 years, dili niya na mahimo tungod sa mga grasya. Unya, kay naaman ang okasyon sa sala, naaman ang occasion of sin, so dili yun na mawala sa imuha. Ang kuyaw, kanang giingon ni Padre Pio nga, do not wait to repent at 11 when you die at 10:30. Kung natungnan, nga 8 ka tuig, wala lagi. Pero sa panahon nga nahimo na giatake kas kasing-kasing. Mao na ang Fiducia Supplicans nag-ingon, bendisyonan ang tanan irregardless of disposition, tungod kay ang blessing is a way of knowing God and putting in a state ang kana nga gitawag na to couple or kana nga tao living in irregular situation, obtaining an actual grace. Unsa man ang actual grace? Ganiya, sanctifying grace man to. Actual grace, mga grasya na siya nga wa damha. Pananglitan. Nagstorya ko karon, naminaw mo. Wa man na to, damha ba nga ingani atong mga topic? Nanganhira mamudri ko konbensyon. Ug naas Father Darwin. Pero kani ako gipang storya, although dili ni sanctifying grace, pero naay higayon nga mo-operate ang Ginoo sa atong kalag in a way of actual grace. Ana di ay. Ana, actual grace man na. Sayop di ay ni. Those are actual graces. Once it is built over time, unya panahon sa misa, unya mo kalawat mo, conscious mo nga wala mo'y mga daggo nga sala, ang actual grace maoy maghatod sa inyo sa sanctifying grace, o kung i-maintain ninyo na siya, doon na mo'y friendship with God for the whole week. Unya, pagkasunod Domingo, kung magsimba na pod mo, unya, na-maintain nyo nga status, unya, nagsigi mo ampo, naga-increase ang inyong level of sanctity. Mas mukusgan na mo, nga, dili na, mali na siya. Hantod eventually, from purgative, unitive, gitawag na to, contemplative stage, makaingon na mo nga,
we should live as celibate while living in harmony. You can live. Imong mga kaila, pwede nimo nga kanimong kapartner karon, mahimo nimong amigo. Best friends for life. Saint Francis of Assisi, crush kay niya si Sinclair. Unsay gihimo ni Sinclair, nagtukod og Poor Clares. Si Saint Francis of Assisi, nagtukod og Franciscan. Yet, sister sila nga congregation. Nagamit sila, ang ilang affection wa mausab. Usa lang ang wala nila ginahimo, kanang occasion of sin. Nakuha ninyo? Dili po na para sa mga isig ka lalaki o isig ka babae lang. Bisan sa mga bana, oy, tanaw TikTok, real, oy, naamay nakatupis, ang bana pod, dugay-dugayon pod. Unya, naamay gitawag na to sa internet nga algorithm, madugay ka nimog tanaw nag 3 seconds, mauna na ang manggawas. Kung ako karon asawa, kabalo ko nga mauday na ang kalakaran sa internet, ilabay na ko ng cellphone sa bana, oy. Pero kung magsugod mo tanaw sa video ni Father Darwin, dugayon yung tanaw, kabantay mo, pagka next na po ninyong tuplok, another na po nga video ni Father Darwin. Another na po nga video nila ni Rosby. Another video na po nila ni Jeffrey. Another video na po sa mga CFD. Algorithm tawag, ana. Mut pasabot si computer, nabasa niya, na-wire niya iyang utok, nga mao ni imong hilig. Unya, kung masigag tanaw, nagtupis siya. Ay, anak, perminti yun na, sa imong internet, makita yun na nimo. Unya, karon sa sige nimong tanaw, ana, atakihon ka. Wala ba yung anak kasiksi sa impirno? Mga ito bags pangutana. Salamat kayo. Hello, so last na nga pangutana ni para mahuman na ang open forum. Maayong hapon sa tanan. May hapon bro. Kini ako pangutana, bahin ni sa kaning mga patutuo ba? Nami parinti nga wala pa 40 dias na matya na sab. Tapos nabasa na ako sa GC nga para daw mahunong ang kamatay sa ilang magsuon, pabaunan og mga mahait nga mga butang para masumpa ang kamatayon. Unya, sumala sa Hebrehanon 9:27 ang tatagsa-tagsa mamatay man. Wa man gyud makakuan ani. Naa pa bay lain ani nga explanation o bersikulo sa Biblia nga atong hatagan o katinawan kining maong mga patutuo. Bahin ining matud pa nila para masumpa ang kamatay. Salamat, Brad. Anyway, namas Father Darwin, tuhugon na niya unya sa explanation kanang sa mga patuo-tuo. I think murag i-appeal na niya sa yang talk. Pero give me a sense of my share regarding sa duha ka mga matang na kamatuoran. Una, kining gitawag na tuog absolute will sa Ginoo o permissive will sa Ginoo. Ang absolute will mao nga gikan sa sinugdan gihimo niya ang kalibutan, hantod na matapos ang kalibutan, nakadikreto na natanan. Buti pasabot di ta kabuot sa unsang paagiha kita mamatay. Ang permissive will mao nga sa sulod sa absolute will, gitinguha sa Dios nga mo partisipar ang tao. Pananglitan, ang atong Ginoo nagpakatao. Nahimo siyang tao gawa sa sala. Pero ngano man nga kaning sa kangilngig sa sala sa tao. Ngano nga atong Ginoo nga inosente maumay gilansang. Pagbuot ba na sa amahan? Gitawag na siya og permissive will, gitugutan kung sa atong termino. Gitugutan siya, gumikan kay ang purpose sa Ginoo aron maluwas ang tibuok kalibutan. Gitugutan ning gumbursa nga mamatay aron nga ang nasod Pilipinas mahimong gawas nun. Gitugutan ni nga mamatay aron nga ang tanang katawhan makaamgo nga kini mali. Gitugutan ni nga mamatay sa tuwa man gud ang pulong kamatayon ngilad og kaning kuan connotation. Pero sa Kristyanismo, ang kamatayon mao na tong ticket padulong sa langit. Doon na bitay sugilanon, giingon kisay gusto sa langit at tanan hands up. Paingon kisay gusto mauna, wala na in hands up. Di ba? But usahay, humanly speaking,
Dili pod kayo nato ing ana nga madawat ang permissive will sa Ginoo. Buutan man ko Lord, nag-alagad man ko sa simbahan, si ifdigo ko 30 ka tuig nako. Pero nganong hantod ka daw wa may asenso sa kinabuhi, pait man lang gihapon. Wala ta kabalo. Basig usa sa mga hinungdan ni ana, wala ka nagtininuod nga si ifdi. Or ikaduha ni ana, kung ihatag na sa Ginoo, dili gyud na para nimo. Or kung ikatulo pag ihatag na, basig di ka magatibo. Or ikaupat kung ihatag na, basig di na hinung ka mahimong anak sa Ginoo. Nakuha ninyo ang punto? Basahan ninyo sa lente sa pagtuo. No? Isa ra gyud gisiguro sa Ginoo. Ginganlan na sa theology of providence. Nga sa pagkinabuhi nato ning kalibutan na wala taghikawan sa kung unsa ang dapat na anato. Kay kumuingon lang ang Ginoo, sukad karon ang nagkonbensyon sa Barubo, kutob sa inyong pangayoon, ako ang ihatag. Una-una dayon si Rusby. Gusto kog BMW Junior, gusto kog mansion, gusto kog 10 million, gusto ko og kanang kuan. Unya pag-abot sa tumoy, kay ang ingon sa Ginoo tagaan ta mo 1 minute nga mangayo, pag-abot sa 59 second nakalimot man siya nga mangayo siya hangin. Nakalimot siya, gitagaan siya to tanan. Pero wa siya hangin. Patay oy. Kasabot mo sa akong pasabot? Wala mo nangayog hangin, wala ganyong giihap ang pitik sa inyong kasing-kasing, yet God gave it to us. Because what is basic, what is important, what is providentially given, should be given favorably with God, with docility and humbleness of heart. Muna sa mata, pag-ampo na to, sige na patag-ingon, ang imong pagbuot mo'y matuman, fiat voluntas tua. Nga paghumande, paghihatag sa Ginoo, ang akong pagbuot Lord mo'y akong tumanon. Bugoy-bugoy mo ha, mag-ampo mo, kaya namoy pangayoon, dili kay mag-ampo mo, aron ang inyong misyon sa Ginoo nga ihatag kaninyo, masabdan ninyo. Or masabdan na to, lahi dahil ito ginapangayo, ang ato adeng gusto, anugon kayo. Na? So, nang hinaot ko nga niining ato ang Kulokabildo, una sa tanan na lipay ko pag-ayo, niya napod si tatay no, katapusan. Nalipay ko pag-ayo nga nahimamat tamo. Actually, nagalabay-labay ra ko aning lugara. Nagaadto kog Tagbina. Halos kada buwan. Nya mulibot ko aning Barubo padulong og Mangagoy Bislig, mulibot ko dito sa Singapore. No? Mo na nga sige lang magkita-kita ta sa dalan, mo palit kay ko gas diya sa inyong kuan tindahan. Ina lang ko nga kailata. Okay? Ako hatag kay tatay. Yes, tay. Brog na may ungan ako ni tatay. Maayong hapon kanimo Padre. O maayo sa nga hapon kanatong tanan. Mga igsoon nahagit ako sa pagpangutana niini basin makatabang kini kanato isip mga Catholic faith defenders. Ang una nako pangutana, ang Ginoo nagtudlo kang Nicodemo, sa diyang si Nicodemo na nangutana kang Hesus, unsa may akong buhaton aron akong maluwas. Mitubag si Hesus sa bag-ingon, kinahanglan ka magpakatao pag-usab, pinaagi sa tubig o sa Espiritu. Duha ka punto ang atong makita diha, pinagi sa tubig sa atong bunyag o pinagi po sa pagbunyag sa Espiritu Santo. Si Hesus ang magbunyag kanato pinagi sa Espiritu Santo. Dinilag ko kay taas-taas man eh. Panguta na ramang kuno diretsyo. So ang Juan 3:5 referido sa bunyag. Si Nicodemo usa ka Hudiyo nga sekreto nga tinun-an ni Kristo. Gani kauban si Nicodemo, kauban ni Jose nga Arimatea nga mihangyo sa patayng lawas sa Ginoo nga ilahang tarungon og pahiluna. So si Nicodemo nangutana, mo to ang tubag po sa Ginoo pinaagi sa bunyag. No, be born again with water and spirit. Unya ang bunyag wala na mag-require og age bracket. Di man na mabasa sa Biblia nga ang bunyagan dagko lang. Doon na kay mabasa sa Biblia San Marcos 16:16 nga bunyag namunyag ang sa mga dagko. Apan wa magpasabot nga bawal bunyagan ang mga bata.
Di na mabasa sa Biblia nga bunyagan, nga dili bunyagan ang bata. Ang mabasa sa Biblia, hantod ang tao, dili mabunyagan, dili makasulod sa gingharian. Ang bata, tao. Tama? Ug ang tao, kinahanglang bunyagan. Galatia 3:27. Ang bata, tao. Juan 16:23. Ini katao sa bata, nga tao usab, so ang bata, tao. Di mo do kinahanglang bunyagan. Kaya ang papason diha sa sala sa bunyag, mao man ang sala nga panulundon. Salmo 51. Unya, nakapanunod man ta, Lamentaciones 5:6. Mao na nga papason na siya pinaagi sa bunyag. No? Mao na nga kinahanglan bunyagan tang tanan aron nga kita mamahimo tang kabahin sa lawas ug dugo ni Kristo. Labi pa nga mahimo tang miyembro sa simbahan or katilingban nga gitukod sa atong Ginoo. Mao to'y tubag sa mga tanan. Okay. Salamat kayo, Sir Ryan Mihilano, ang atong President sa Catholic Faith Defender National. Hip hip! Hooray! So grabe yun kabusog kay Sir sa mga pagtulunan sa atong simbahan nga imong gisabwag sa mga Catholic Faith Defender sa Diocese of Tandag. Kami yun, magpasalamaton kanimo sa dako kayo nga